Kumusta ulit mga kaibigan, at sa video na ito pag-uusapan natin ang 5th generation Mark V Supra at bakit hindi ito gusto ng mga Supra fans. Noong 2019, inilabas ng Toyota ang 5th generation ng Supra, ang J29DB Supra o mas kilala sa tawag na Toyota GR Supra. Minarket ito under sa GR branding. Ano ba ang ibig sabihin ng GR branding ng Supra? Ito ang Gazoo Racing Development ng Toyota, kung saan ang main focus nila ay mag-engineer at magtono ng mga sports car, parang mismo sa motorsports division ng Nissan. Gazoo ang ibig sabihin daw ay garage dahil daw ang goal ng isang car tuner ay pabilisin at i-customize ang mga project cars nila. Yun din ang goal ng GR, ang makagawa ng pinakamalulupit at pinakamatitinding kotse sa factory nila. At isa sa mga finished product ng GR itong bagong Toyota GR Supra. Bagong generation ito ng A80 or Mark IV Supra, o kilala natin yung Supra sa Fast and Furious. Updated model ng Toyota Supra na na-discontinue noong 2002. Mixed emotion ang tanggap nila sa bagong Supra dahil talaga namang napakataas ng expectation ng mga long-time fans ng Toyota Supra. Medyo disappointed nga lang yung mga fans ng Toyota Supra dahil nahaluan ito ng BMW. Ang bagong Supra ay ginawa ng Toyota at kakulab nila ang BMW. Dito, ang engine at platform nito ay katulad sa GR29 BMW Z4 na ginawa sa parehas na factory. Nainis ang mga Supra fans dahil dito. Hindi daw kasi pure ang pagkaka-remake ng Toyota Supra. Usapang specs naman tayo. Ang Supra ay may 3.0 liter turbocharged 6-cylinder engine at ang engine ay sinupply ng BMW. Meron itong 335 horsepower, 365 pound-feet ng torque. Ang rear-wheel drive na sports car na ito ay umaabot ng 0 to 60 miles under 4.1 seconds. Mayroon daw itong electronically limited top speed na 155 miles per hour. At ang isa pang kinadisappointed ng Supra fans, ang automatic transmission. Meron itong 8-speed automatic transmission at walang variant na manual noong inilabas ito. Pero ang bali-balita na magkakaroon din ito ng manual transmission sa mga susunod na taon. Meron din itong balancing weight distribution, kaya naman pwede mo itong madrift dahil precise ang handling na 50-50 weight distribution. Kaya kahit i-drift mo, pe-predict mo kung saan mapupunta ang sasakyan. Meron din itong 19-inch sports tire. Pero bakit napakaraming haters ng Toyota Supra na ito? Maraming sinasabi ang mga fans patungkol sa Toyota Supra. Talagang napakataas ng expectation nila. Ang pangit daw ng design ng bagong Supra. Hindi authentic sa roots nito dahil BMW ang gumawa ng engine. Walang manual transmission at fake daw ang mga vents nito. Kanya-kanya naman tayo ng opinion. Para sa akin, maganda ang pagkakagawa ng bagong Toyota Supra. Isa pa kung bakit ko nagustuhan ang Toyota Supra ay dahil may sense naman ang pakikipag-partner ng Toyota sa BMW. Napakahirap nga raw na magdesisyon ng Toyota sa pakikipag-partner sa BMW para buuin ang vision nila na gumawa ng legendary Mark V Supra. Ang lead engineer na si Tetsuya Tada, nasabi niyang hindi naman ito dahil sa tinatamad silang gumawa ng engine. Ito daw ay para matupad ang pangarap niya para sa Supra. Ang goal naman talaga ng Toyota ay makabuo ng sports car na abot kaya ng maraming tao at performance car na pwede mong itono at pabilisin pa. Isipin nyo, ang dalawang malalakas na kumpanya ng kotse
ang nagsanib pwersa para lang buhayin ang legacy ng Supra. At yan lamang ang kasagutan patungkol sa katanungan ng 5th generation Mark V Supra at bakit hindi ito gusto ng mga Supra fans. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode.